ang lingkod na hinirang. Tingnan po natin, pakinggan po ninyong mabuti kung ano po ang mga nakapaloob naman dito sa aking babasahin na ito. Alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit, mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías, naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang napaanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang itong katarungay, mapagtagumpay niyang ganap, at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Ito ho, yung sinabi ni Propeta Isaías tungkol ho doon sa lingkod na hinirang. Yan hong patungkol ho ni Propeta Isaías, yung lingkod na hinirang niya. Ito ho, lingkod na ito ho yung ating pinagsisikapan at lagi ho nating kinukuha ang kanyang halimbawa sa sangkatauhan, ang kanyang mga aral sa sangkatauhan upang siya nating taluntunin at maging patnubay natin bilang Kristiyano. Ngayon, Kuya Jo, ano pong masasabi nyo rito sa lingkod na hinirang? Mga kapatnubay, ang lingkod na hinirang, ayon po sa banal na aklat, ang Panginoong Jesus ang lingkod na hinirang ng Diyos. Nagpagaling lahat ng klase ng karamdaman, subalit ipinagbilin po na huwag ipamamalita ang tungkol sa Kanya. Ayon din po sa Kanya, kung hindi siya gagawa ng kababalaghan, hindi mananampalataya sa Kanya ang mga tao. Tulad po ni Tomas, hanggat hindi nakita ng kanyang dalawang mata ang Panginoong Jesus, hindi maniniwalang muli siyang nabuhay. Gusto po ng ating Panginoon, manampalataya ka sa Kanya ng walang alinlangan at may matatamo kang pag-asa. Ayun. Yun ang pinupunto ni Kuya Jo, Kuya Ben at Kuya Bert. Ang kanyang pinupunto dito ay yung manalig ka sa Panginoon nang walang pag-aalinlangan. Yun ang kanyang pinupunto. Manalig ka. I-relay mo sa Kanya ang anumang bagay para sa iyong buhay na meron kang pananalig na tao sa iyong puso. Yun o, ang kailangan ng tao yung pananalig. Kasi maraming tao yung pagka dumating na yung mga problema sa kanyang buhay, nawawalan na ng pag-asa. Oo, totoo yan. Pagka maraming problema na sa buhay, nagkasapin-sapin na ang sasabihin ni, bakit ba dumating sa akin itong mga ganitong mga pagsubok na ito? Yan ang kalimitan ho'y ganyan. Kapag binuka natin sa bibig yung ganon, ang atin yung pinatutungkulan doon yung Panginoong Hesus. Hindi tayo nananalig sa Kanya. Kuya Ben, ano po naman ang masasabi niyo rito? Dito po sa ating binasa ngayon ay gusto ko lamang pong tingnan dito yung 5 punto na nakapaloob. Una, makikita natin si Jesus patuloy sa kanyang misyon, yung pagpapagaling sa may sakit. Pangalawa po, yung kanyang kababaang loob na gusto niyang ipakita na bagamat mayroon siyang mga ginagawang mga bagay-bagay, gusto niya ito ay manatiling lihim at mababaw para sa kaalaman ng iba. Yung pangatlo po ay makikita rin natin dito yung mapang-unawa niyang inihula ni Propeta Isaías na ganito ang kanyang klase, ganito ang uri ng pagkatao ng ating Panginoon, yung kanyang mapang-unawa.
Pang-apat, yung makatarungan na magiging kaganapan sa kanyang paglilingkod sa sambayanan. At ang panglima, yung pagbibigay niya ng pag-asa pagkatapos ng kanyang misyon. Unahin po natin yung misyon. Si Jesus, nang ipadala ng kanyang ama dito sa lupa, ay mayroong malinaw na pakay at mayroong pong malinaw na gagawin para sa kinapal niya o para sa kanyang sa mga tao dito sa daigdig na ito. Malinaw ang kanyang pakay. At ano yung kanyang malinaw na pakay ayon kay Propeta Isaias? Makikita po kagad natin yung pagpapakilala rito na kaakibat doon sa Mateo 4:17. Sabi niya, narito ang lingkod ko na ako rin ang humirang, minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ito po yung kaparihas nung si Jesus ay binyagan. Ito yung pagpapatunay na si Jesus ang hinirang, ang tunay na lingkod ng Ama na siyang gaganap sa misyon na ibinibilin. Sa lahat ng mga bansay, ibabadhay katarungan. Kaya makikita po ninyo, sinabi ko kanina, isang misyon na maibigay ang tunay na katarungan at pangunawa. Bakit po sinabi natin mapangunawa na katangian ni Jesus? Dito po sa chapter 20, hindi niya puputulin yung tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Ganito kapangunawa ang katangian ng ating Panginoong Hesus. Kung mahina ang iyong pananampalataya, naroon ang kanyang pangunawa. Tutulungan kanya. Kung mahina ang iyong kaalaman tungkol sa Diyos, o umaandap-andap na iyong pananampalataya na tulad ng isang ilawan, hindi niya ito papatayin, bagkus pagyayamanin ng ating Panginoon upang makamit mo ang tunay na kahulugan ng kanyang isang pangako, ng kanyang pag-asa. Tayo rin pong lahat, mga minamahal ko mga kapatid, kung tayo ay mayroong pagsunod sa mga yapak ni Jesus, tayo ay binibigyan din ng misyon. Ngunit sa pagtupad ng misyon, naroon dapat ang kababaang loob, naroon din ang mapangunawa, at naroon ang pagbibigay natin ng katarungan sa iba upang makapagbigay tayo ng tunay din na pag-asa. Amen. Yun ang nakita ho naman tungkol dito sa lingkod na hinirang ni Kuya Ben. Ang lingkod na hinirang. Dito kasi sa bandang huli, yung sinabi ni Isaias dito, parang nakabuod doon, Kuya Bert, sa kabuuan na yon, yung bandang huli kasi ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Alam mo, Kuya Men, totoo yun kasi kung wala tayong pag-asa, wala na tayong kaligtasan. Ha? Pero kung titingnan natin yung unang bahagi ng binasa mo, alam ito ni Jesus kaya umalis siya roon. Ano ang kanyang alam? Ang alam niya ay may balak patayin siya. Dahil doon sa ginawa niyang pagpapagaling, doon sa patay ang kamay. So, ano ibig sabihin at aral na ibig paiwatig sa atin ng Panginoon? Ano mang sama ng ating kaisipan laban sa ating kapwa, alam yan ang Diyos. Wala tayong maililihim sa Diyos. Kaya hindi na tayo dapat maglihim pa sa Diyos kung tayo nagkakasala sa ating kapwa at sa Kanya, humingi na tayo ng tawad. Huwag na nating patagalin. Ha? Pero, ganun pa man, marami pa rin ang sumunod sa Kanya. At ang kagandahan, lahat ng sumunod na may karamdaman, pinagaling niya. Kaya anong ibig ko sabihin? Ang ibig ipahiwatig sa atin ng Panginoon, kailanman ang tapat na lingkod ng Diyos na sumusunod sa Kanya, pagagalingin niya. Yun ang mensaheng ibig ipahiwatig sa atin dito.
Kasi lahat ng sumunod, na nagtsagang sumunod sa kanya, Lingkod. ay kanyang pinagaling. Lingkod niya.